you should be subjected to an honest to goodness na paglilitis ng taong bayan to determine kung talagang nagnakaw kayo o hindi. At pagka nagnakaw kayo, ganun kayo. Magandang umaga mga kabanat. So ay banata natin to. Sa araw na ito, grabe, isang one time, big time. Sinimulan na ito isang araw na. Pero ngayon ang sinasabi, November 29, ang sinabi ni Kapitan o Retired General Kapitan Dado. Grabe ang galit niya talaga sa mga kawatan sa ating pamalaan. Galit talaga siya. Gusto niya suburin na yung kongreso. Gusto niya yung tapusin na ito kapag hindi sa titino. Grabe na daw ang kaunakawan. Yung sinasabi na ni PRD na mga yung nakaw sa kinuha yung sa PhilHealth. Lahat talaga naggalit talaga. Handa na kanyang grupo na yung pangkat na susugod kung sakaling kailangan talaga. O panoorin natin ang grabe, ang galit na galit talaga. Hindi ka Cool lang kayo, hintayin nyo ang hudyat. Hintayin nyo yung hudyat, no? Isi lang. Iba kating-kating matulog, iba kating-kating makisawsaw, iba kating-kating pumatay. Sana all, kating-kating pumatay, Putangin naman yan, hayop na. Ako, kating-kating na akong yung mari, yung statement ni Inday, minura-mura ang presidente, minura-murang tapos gigil na yung tao. Putangin na ninyo, kayo, BBM. Manggagamit ka talaga gago ka Gago ka talaga presidente ng Pilipinas, gago ka Tarantado ka napakawalang yamo Sa totoo lang. Sa mga maka-BBM, sorry pero gago talaga yung BBM na yan Kita ninyo ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Putangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito Mapadrug test ka na muna, gago. Padrug test ka, gago. Nayupa ka. Tangina mo, kaya nagkahaganito yung bansa dahil sa iyo Binoto ka namin. Pagmamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo. Mahalaga yung boto mo. Paano yung boto ng isa? Boto ng vice president mo, mas marami yung boto yon. Gago. Tangina mo. Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na, nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putangin na ka, gago. Sorry, putangin na hayop ka. Ngayon ka lilitaw, tatapang-tapangan ka, gago. Tangina mo. Ipapakita mo pa, presidential ka. Mali ka ng sinabi, mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief ng PNP. I'm ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidenteng ewan, tanga ka talaga. Tungang. Tarantado. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. You are placing the country in the verge of civil war. Gago. Ina mo. Tanga. Putang ina nyo, hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo, gago kayo. You are thinking na ang focal point mo is yung personalities Why not make the focal point yung issue at hand, yung issue? Nakakalimutan yung issue, bangag yung presidente. Bangag, tapos nakawan. Yun yung issue. Nagsalita ang Duterte, sabi ni Digong, na kakusapin niya AFP. Kakusapin niya AFP. Tapos nun binabalik niya doon sa mga pera-pera. Because kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand the explanation. You demand. Tangin lang yan. Itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Gagamitin niyo yung konstitusyon laban doon sa
kay Sara. Eh si Inday Sara nga, she's implementing the Constitution. She's abiding by the Constitution. Kaya kayo nandyan Kaya kayo nandyan pa kasi hindi siya nagtatawag ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tanging mga hayop kayo. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos, kaya kayo nandyan, kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao, people power. Wala. Minadinig ba kayo? Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang, mga vlogger. No? Mga supporter ng vlogger. Mga nananawagan. Supporter na tayo, labas na tayo. Eh, hindi nyo nga, kaya nga nakakainis ang Pilipinas Na kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo Nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga kayo. Bopol. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Huhuliin na si Inday. Huliin siya. Isasapin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda niya, kulong nyo. Kulong nyo si Inday. Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko Naghihintay lang. Tangina ninyo. Gago kayo. Tapos sa AFP, nabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte, no? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo Bobo ka talaga Pangag ka binabasa mo wala ka, hindi galing sa puso binabasa mo tarantado. Kaya ka nakakita. Alam mo, binaboy mo yung Office of the President Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok kayo sa kapangyarihan Okay, ang issue, mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo nagdodroga. Yun ang issue. Tapos, nagnanakaw ang Kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo, nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita. No? Is she a threat to national security? Of course not. Putangina, sino nag-a-advise dyan sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat, basic needs.
Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mga hinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandyan yung nga NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tangina ninyo. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No! Inday is a threat to your political ambition. Mga gago! Tangina nyo, gagagoy yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday. Gago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. Huwag nyong sasaktan yan. Huwag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uupusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin nyo lahat. Subukin nyo kami ngayon. Gago kayo. Tangina ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo pinapanood namin kayo Galing kami dyan sa loob Pinagbibigyan namin kayo. Para ang isang dating Pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP at magbibigay ng options, hindi nyo ba nakikita na the president, the former president is becoming wala ng pag-asa. May pag-asa as long as there is what you call the Filipino 119 million of us. Kahit nga 10 million lang, 20 million, there's still so many of us na hindi matatakot. The AFP is 150,000. The PNP is 200,000. Let them draw strength from the Filipino people. No? Tayo ang magbigay ng tapang sa AFP ninyo at sa PNP ninyo. Tayo ang magbigay ng righteousness, ng tamang asal sa kanila, ng tamang pag-iisip. Ipadama ninyo sa kanila, sa AFP at saka sa PNP, lalo'y nananahimik, na nandyan ang taong bayan, na never natutulog ang taong bayan, nagmamasid lang. Let us fight corruption, let us fight all forces trying to destroy this country. Binabaliktad nila Duterte pa ang nagde-destroy. Putang ina ninyong lahat. It's not Duterte destroying this country. It's the other way around. It is Marcos and they are the corrupt politicians. It's Congress and the Senate. They are the ones destroying this country and a few scalawags ng PNP at AFP. Hindi pa confirm yung AFP. Confirm yung PNP. Sa ngayon sa intel namin. So, tignan ninyo. Nagtatapang-tapangan yan kasi kayo taong bayan watak-watak. One time, big time. Tapusin natin to. Ipakita natin yung tama ang mangingibabaw sa mali. Ipakita natin na hindi pwedeng, hindi talaga obra itong nakawan, itong abuso, itong pagsisinungaling. Panlilin lang sa taong bayan. Itong bangag. Putang ina.
BBM, you should be subjected to a hair follicle drug test at lahat na nakapaligid sa'yo. At kayong mga congressmen at mga senador ng mga magnanakaw, you should all be subjected, except for the good ones, you should be subjected to an honest to goodness na paglilitis ng taong bayan to determine kung talagang nagnakaw kayo o hindi. At pagka nagnakaw kayo, ganun kayo.